Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong Sabado, ika-19 na linggo sa karaniwang panahon at paggunita kay San Roque, nagpapagaling. Tumayo na po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trompeta, ipan ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Roque. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtatampok sa mga banal ang mga katibayan ng iyong pag-ibig, ay patuloy mong ibinibigay sa amin. Ipagkaloob mong sa matapat na pagtulad sa iyong anak, kami tangkilikin ng pagdalangin ng mga banal at ibunsod ng kanilang pagkauliran sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, "Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod." Sumagot ang bayan, "Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan.
Ang Panginoon na aming Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkakaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoreo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Muling nangusap si Josue sa bayan. Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipinahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapopoot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, hindi po bali, basta sa Panginoon kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabi uli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, ang Panginoon ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kaniyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao. Doon sa Sikem, kaniyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato. Itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat, tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas kayo, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay.
Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo, madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan. Sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Roque, isang manggagamot o healer, kung saan ay noong mga panahon ng tayo po ay nasa pandemya dahil sa COVID, ay malaking tulong yung panalangin natin kay San Roque upang tayo po ay makalagpas at makaya natin ang atin pong sitwasyon sa panahon ng pandemya. At sa buong linggong ito, ipinaalala sa atin yung bigat ng ating pong responsibilidad. Lalo pa sa atin na madalas na nagsisimba, tayo mismo na nandito sa bawat araw ng misa, nawa ay hindi tayo matigil na at sasabihin nating matanda na tayo at hindi na natin ito concern. Pero yun nga din po, no? Sa ating pagtanda, mas mabigat yung inaasahan sa atin at mas mabigat yung responsibilidad na atin pong inaharap, lalong-lalo na pagharap natin sa Panginoon, ano ba ang ginawa natin. Balikan natin ng kaunti ang ilan sa mga salita na binitawan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa atin pong lahat ng mga nakarinig nitong. Noong Lunes, pinaalala sa atin ang ating responsibilidad sa bayan, yung tungkol sa usapin ng pagbabayad ng buwis. Dapat ba siyang magbayad ng buwis? Sino ba ang dapat magbayad ng buwis?
Kaya inutusan niya si Pedro na manghuli ng isda at sa pag nahuli niya ay meron itong salapi, no? At ang sinabi niya, kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Magamat, no? Marami sa atin ang nagdadalawang isip kung gagawin ba natin ng tama ang pagbabayad ng buwis dahil ibubulsa lang naman ng marami nating mga politiko, ikukorap lang naman, no? Yung mga flood project natin, bilyon-bilyon na nasa bulsa ng iilan. Magbabayad ba ako ng buwis? Ito pinaalala sa atin, responsibilidad pa rin natin gawin ang tama. Nung Martes, ang sabi din sa atin, gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kaya nga yung pag sinabi natin, bawa, no? Pag nagbaha, ngayon, no? Hindi ko alam kasi kung aware ba kayo sa mga nangyayari na sa dami ng mga dredging, yung paghuhukay ng buhangin sa iba't ibang bahagi ng atin pong bansa, uhukayin, kukunin ng mga lupa para tabunan ng ilang bahagi ng tubig dito sa Kamaynilaan. Pero ilang tao, ilang libong tao ang mas naghihirap dahil nasisira ang ating kalikasan. Kasi malaking pera laging malaking pera ang napupunta sa iilan. So hindi nais ng Diyos na mapahamak yung tinuturing nating maliliit sa lipunan. Pwedeng ngayon, pwedeng sabihin, hindi naman natin nararanasan Kailangan pa ba natin maranasan na maghirap katulad ng ating mga maliliit na kababayan? Yung mga mangingisda, wala nang mahuling isda sa karagatan dahil polluted na maging ang dagat. Nung Miyerkules, ang sabi sa atin, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya, kausapin ng sarilinan. Nang sa ganon, maibalik pa rin natin siya sa Panginoon. So yung kahit na tayo ang nagawa ng mali, yung responsibilidad pa rin natin sa ating kapwa na hindi siya tuluyang mapahamak. Nung Huwebes, ang sabi naman, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Alam, minsan, parang may mali sa pagkakaintindi natin. Kasi alam na natin kung sino ang mga magnanakaw, sino ang mga korap. Pero hindi ko alam kung naintindihan natin yung sinasabing pagpapatawad. Kasi kahit ilang beses sa silang nakasuhan, marami sa atin iboboto pa rin naman. Sila pa rin ang nandiyan. Ganun ba ang pagkaunawa natin na 70 ulit natin silang patatawarin? Ang pagpapatawad, ibinibigay sa mga taong nagsisisi. So yung usapin na, Lord, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala ng paulit-ulit? Ulitin ko po ang pagpapatawad, ibibigay yan sa taong humihingi ng tawad. Kahapon, Biyernes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Mahal na Birhen, yung bang sa kabila ng mga nararanasan natin, problema, sakit, o kung anumang mga kalamidad, hindi dapat mawala ang kagalakan sa ating mga puso. Katulad ni Maria, ang kanyang awit, ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at naghagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking o ating tagapagligtas. At ngayon, Sabado, ang paalala sa atin ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, huwag ninyo silang sawayin. So ngayon, nasaan ang mga bata?
At ano ang nangyayari sa lipunan natin? Narinig natin yung debate tungkol sa pag-amend ng isang bahagi ng ating batas na ang mga bata daw ngayon dapat kasuhan na rin. Yung mga makakagawa ng heinous crime, ng pangre-rape, 7 years old, 13 years old, nakakapang-rape na ang mga bata ngayon. At base sa mga mambabatas natin, dapat na silang kasuhan kung paano kasuhan ang mga nasa tamang edad. Ano bang nangyayari sa atin? Hindi ko alam kung agree kayo kasi madaling magsabi na dapat lang yan. Dito nga sa simbahan natin, di ba? Sa simbahan natin, sino ang mga nagnanakaw sa mga donation box? Mga bata po. Nakailang donation box na tayo dito na talagang alam nila paano sirain ang donation box. Kahit na yero na yan, bakal na yan, kaya nilang nakawin. Pero madaling magparusa. Kahit nga isumbong na natin sa pulis, kakausapin lang, wala na. Pero madaling magparusa. Pero bakit wala tayong effort magbigay ng program o kaya ng paghuhubog? Bakit nagnanakaw ang mga bata ngayon? Gutom eh. Bakit nagugutom? Walang trabaho ang magulang. Walang pakialam yung mga matatanda, yung mga magulang na dapat na nag-aasikaso sa kanila. Bakit walang trabaho? Walang inaayos ang gobyerno natin para magkatrabaho. Kaya ngayon, nasa na mga bata? Wala na sa simbahan ng mga bata. Nasa kalye. Kung hindi man nambibiktima, sila ay biktima. Unang-una sila ay biktima, kaya sila ay nambibiktima. Pero ito, mabigat na responsibilidad nating lahat ito. Pwedeng, wala tayong pakialam dito, bahala sila dyan. Pero pagharap natin sa Panginoon, bubungad sa mga mukha natin na bakit wala kang ginawa? Bakit tuluyan silang lumayo? Sa atin na nga lang, di ba? Hindi na natin sila isinasama sa pagsisimba. Hindi na natin sila tinuturuan magdasal. Kaya hindi na marunong kumilala sa Diyos. Pero muli, ang sabi ni Jesus, huwag natin silang hadlangan na lumapit o mapalapit sa Diyos. Pero kung sakali, kung hindi man tayo, kung hindi man tayo ang nagiging daan para mapalapit ang mga bata sa Diyos, nawa hindi tayo ang dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Amen? Lumapit tayo at ipahayag natin ng may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa Kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang mga pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan, naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga kahilingan at upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana, naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, tinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo sina Aurora at Angelito na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan ang iyong angkang narito at nagdiriwang sa paggunita sa mga banal na nagpupuri sa iyong ngalan upang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Masdan mo ang ningas ng pag-asa at ang awit namin pakinggan na tunay nating makakamtan ang buhay na walang hanggan.